Matapos ang nakakabitin na labanan ni Yuji at Sukuna sa loob ng domain expansion, ngayon na lumabas na ang spoilers para sa chapter 267 sa wakas masasaksiyan na natin kung ano na nga ba ang naging resulta sa bigla ang pagkagulat ni Sukuna matapos ang pag-activate nito ng kanyang domain expansion at ang sagot sa kung ano nga ba ang daliring ito. Kaya may huwag na natin patagalin pa, simulan na natin ang isang napakatinding chapter mga kaibigan with a surprise. Let's go! Nagsimula ang eksena sa isang panel na kung saan nagdi-discuss si Yuta at Gojo habang nagsusol-swap training sila. In this scene ay nasa katawan ni Yuta si Gojo. At sa conversation na ito mga kaibigan ay sinabi pala ni Yuta kay Gojo na ibigay raw dito sa kanya ang huling daliri ni Sukuna para may pakain niya ito kay Rika at makopya ang Shrine Curse technique ni Sukuna. Subalit dinikline ni Gojo ang request na yan ni Yuta mga kaibigan kasi ayon pa sa kanya na medyo hindi raw mainam na walain nila ang kanilang koneksyon kay Sukuna kasi kahit na ang huling daliri daw na yun ay makapag-fulfill sa requirements para makopya ni Yuta ang curse technique ni Sukuna ay hindi pa rin daw sapat ito o ang isang daliring yan para ma-analyze ni Yuta fully ang curse technique ng King of Curses. Bagay na nagpa-agree naman kay Yuta kasi kahit nga ang curse speech daw ni Inumaki ay bago niya pa ito magamit ay kinakailangan pa raw niya ng sinabi niyang input ni Inumaki. Matapos niyan ay sa sumunod naman na eksena ay pinaliwanag naman dito ang requirements sa pagkopya ni Rika ng curse technique na ayon pa rito ay kinakailangan nga indeed ni Rika na kumain ng parte ng katawan ng subject para makopya niya ang curse technique. Pero ang downside nito ay para magamit niya ang copied curse technique ng maraming beses ay dapat ay mas malaki o mas maraming parte daw ng katawan ng subject ang dapat na makonsume ni Rika. So that is basically the requirement mga kaibigan at mas ipapaliwanag pa natin yan ang conversation dito ng gusto sa full chapter na. Anyways matapos yan ay paliwanag pa ni Yuta na kung sakali mang makonsume ni Rika ang parte ng katawan ng subject, let's just say ang daliri nito ay magiging useless daw ang pag-consume at pag-copy ni Rika kung sakali mang i-regenerate daw ng subject ang daliring yan using reverse curse technique. Isiniwalat din dito na ipinakain din pala ni Yuta kay Rika ang mga naputol na braso noon ni Inumaki at Hana since na hindi naman daw kayang ihil ang kanilang mga kondisyon. Also bukod kina Inumaki at Angel ay kumuha rin si Yuta ng parte ng ribcage ni Charles Bernard para makopya niya ang curse technique nito pero later on ay ihil naman daw nila ang ribcage ni Charles. Surely after the fight mga kaibigan. Matapos niyan ay tanong naman ni Meimei kay Yuta if na-inform na ba raw si Yuta tungkol sa resonance ni Yuji at Sukuna which basically means na ang matinding connection daw ng soul ni Yuji at Sukuna. Kaya sagot naman dito ni Yuta na alam daw niya ang tungkol dito kaya ay sasagawa daw nila ang kanilang plano bago pa ang kanilang pakipaglaban kay Sukuna. At ang ipapaalam lang daw nila kay Yuji ay ang bare minimum lang daw na impormasyon sa kanilang plano. Matapos niyan ay sinabihan naman ni Yuta si Yuji na kahit hindi pa raw nagagamit ni Yuji ang curse technique ni Sukuna ay still naniniwala pa rin daw siya na naka-engrave na raw sa katawan ni Yuji ang curse technique ni Sukuna dahil ikinumpirman na raw ito ni Gojo noon gamit ang 6 eyes nito. Matapos niyan ay balik sa present, makikita na nagtataka ngayon si Sukuna sa kung bakit nawawala ang ring finger ni Yuji bukod sa kanyang pinutol na daliri noon. Kaya naman dito na na-realize ni Sukuna na trinik lang pala siya ni Yuta noon nang ipinakonsume daw nito kay Rika ay ang kanyang last finger o ang kanyang huling daliri. Matapos ang eksenang yan, ay dito naman sa lokasyon na nakataling daliri ni Sukuna ay makikita si Gakuganji at Utahime na nakabantay dito. Natanong naman ni Gakuganji kay Utahime na ang daliri ba raw ni Sukuna ay isa ba raw klase ng special grade curse object na kayang maka-withstand sa technique na kanilang gagamitin ngayon dito. Sagot naman ni Utahime na gamit daw siguro ang binding vow na iibahin ng user ang kanyang objective na instead na sirain o bigyan ng damage ang daliri, ang gagawin lamang ng user ay ang magbigay ng curse technique effect sa daliri na baka sa ganoong paraan ay gagana raw ang technique nito. Pero dagdag pa ni Utahime na nag-aalala din daw siya kasi kakagising lang daw ng sorcerer na magbibigay ng curse technique effect sa daliring yan. At ang taong kanilang tinutukoy dito mga kaibigan o ang sorcerer na yan ay walang iba kundi si Kugisaki Nobara mga kaibigan na may kitang nakangiti at naka-eye patch na sabay sabing rejoice boys. Man, grabe. Kagabi lang ako nag-upload ng theory patungkol sa pagbabalik ni Nobara at ang purpose sa daliring ito. At ngayon ay ayan na in front of our very own eyes mga kaibigan ay nagbalik na si Nobara. So matapos niyan ay dito na idinikit ni Nobara ang kanyang strudel mga kaibigan sa daliri ni Sukuna na ngayon nakatali. Sabay makikita si Nobara na naghahanda na para pakuan ng strudel to use her technique na tinatawag na resonance. At according to Utahime na with the use of binding vow na ang ifo-focus dito ay hindi ang pag-damage sa daliri kundi ang magbigay lamang ng curse technique effect sa daliri nito ay sa next panel ay makikita na tinamaan na si Sukuna ng resonance ni Nobara at grabe ibang klase ng pagpapanik ang nadama ngayon ni Sukuna nang na-realize niya na kagagawan ito ng curse technique ni Nobara at ngayon ay di na niya magawa-gawang mailatag ang kanyang domain expansion dahil dito kaya sa isipan niya ay
at this rate daw ay tatama na raw talaga surely ang sure hit effect ng domain expansion ni Yuji. Na matapos niyan ay dito na napangiti at mangiyak-ngiyak na si Yuji mga kaibigan nang nakita niya ang curse technique ni Nobara at na-realize niya na buhay pa pala ito. At sa parte naman ni Nobara ay pangiting sabi nito ng wikang, "How's that for Opapi? You idiot." Ang line na yan mga kaibigan, ang exact line na binitawan ni Yuji noon nung nagbalik siya kasama si Gojo. Matapos niyan ay di na binigyan ni Yuji si Sukuna ng time at inatake niya ito ng Soul Dismantle. Sabay sinundan pa ito ni Yuji ng mga strike na nagpasuka pa nga kay Sukuna ng daliri. Pero nagawa pa rin ni Sukuna makagante. Nawikan nito na sa tingin ba raw ni Yuji na kaya siya nitong i-dominate dito sa loob nitong ganitong klaseng domain. Pero sa isipan naman ni Sukuna mga kaibigan ay si Yuji raw ay nasa limit na raw considering na nagre-require na napakaraming curse energy ang paglatag ng domain expansion. At the same time ay hindi na raw nag-heal ngayon si Yuji using reverse curse technique. Kaya na may matapos niyan ay sinuntok na naman si Sukuna ni Yuji na laking gulat ni Sukuna dahil may second impact pa ang suntok na yan dahil na napaatras itong King of Curses. Na maya-maya pa ay eto na. Nakalock in na si Yuji at naganda na ng suntok na wikang tatapusin na natin itong walang hanggang sumpa. Sukuna. Na matapos niyan ay dito na tumama ang isang napakalakas na Black Flash na suntok ni Yuji at dahil sa lakas niyan mga kaibigan ay namuti pa talaga ang mga mata ni Sukuna. Sabay nag-iwan ng editor ng note na sabing the end to a long battle. At grabe mga kaibigan, goosebumps talaga. After Nobara's comeback ay sa wakas natamaan na ni Yuji si Sukuna mga kaibigan nang masasabi nating finishing blow na talaga na isa pa ngang Black Flash. At di na ako makapaghintay na gawan ito ng full chapter review dahil dito muna natin tatapusin ang video sa last panel na ito. Kaya na may abangan yung full chapter review natin para sa chapter 267 para sa mas detalyado pa, accurate at mas dama pang review sa napakagandang chapter na yan mga kaibigan. At also good news mga kaibigan dahil no break po next week. Ayan, maraming salamat. Kaya naman kung nagustuhan nyo ang ating video, can you get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this, and see you guys again on my next video.